gagawa sa kanyang buhay. Opo. Gagamitin niyo po siya para sa pagbabago ng aming mga karakter. Sa mga salita mo na inihayag mo po sa kanya. Sa mga mensahe na binahatid mo po sa kanya na ipapakain sa amin sa umaga nito. At we expect greater things na gagawin niyo po sa aming buhay. Lalabas po kami sa pintuan ito, O God, na kami pinalaya mo. Pinalaya mo kami sa aming mga sakit at karamdaman. Pinalaya mo kami, Panginoon, sa mga masasamang ugali, O Diyos. Pinalaya mo kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo. Kayo lamang ang aming papupurihan. Kayo lamang ang bibigyan namin ng kaluwalhatian sa umagang ito. Kayo na aming nag-iisang Diyos, O God. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen! Amen! Muli po magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po ulit sa ating Sunday service sa ating DFCCI Carmona. So medyo marami mga bata. Parang mas marami ata mga bata kaysa matatanda ngayon. Diba? Pero muli po tayong tumuyo at bigyan natin ng pinakamalakas na pagsamba at pagpalakpak ng ating Diyos sa buhay sa umaga ito. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na ibigay mo sa amin ng pag-ibig, ng pag-asa, Panginoon. Lalo na yung pag-asa na yan, Panginoon, lagi mong ibigay sa amin yan. Sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng problema, anuman ang dinagdadaanan natin, daanan lang po natin yan. Huwag po tayong tumigil. Kasi pag tumigil tayo, baka tayo matalo ng problema. Dadaanan po lang natin lahat. Amen? Amen! Ayan. Sa tulong ng Panginoon, lagi siyang nandyan, lagi tayong magtiwala, lagi tayong patuloy na umasa na ang pag-ibig ng Panginoon, ang pagtulong niya sa atin, sa araw-araw nandyan. Huwag po natin yung makalimutan. Lagi po natin ibawin niya sa ating mga sarili. Amen? Sige po, muli tayo po ay patuloy na sasamba sa ating Panginoon. At pinupuri ka namin, Panginoon, ngayong umaga. Patuloy na sasambahin ka namin, Panginoon. Patuloy na samahan mo kami, Panginoon, dahil wala kami magagawa kung hindi sasama sa amin. Ang aming awitin ito, Panginoon, ay inihahandog namin sa iyo. Yes, so Jesus. Oh,
namang katulad ka. Walang katulad mo na laging nandyan para sa Panginoon. Bagamat kami nagkukulang, Panginoon, wala ka pa rin katulad. Walang hanggan ang iyong pag-ibig. Walang hanggan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa lahat ng iyong mga nakakalimutan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ang krus ng Kalbaryo ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat na iyong pasang magdarang kabiguan. Ay nawagin, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikaw matayan. Sambahin walang hanggan. Dakila pag-ibig mo, Jesus. Dakila pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko malapit sa'yo. Nais ko
mo, Lord. Purihin ka, O Panginoon, sa umaga ito. Ibigay po natin ang pinakamalakas na pagpupuri at pagsamba. Hallelujah, God. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, God. Purihin ang iyong pangalan. Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagmumula.
Ayan, so tayo po ay magbatian sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang Sino po ang masaya at naging masaya sa ating pag-aaritan? Ngayon naman po, may we call on our beloved, chosen one of God, the man of God. At pinakagwapo natin, Pastor, no other than Pastor R.P. Lumali. Okay. Hindi na tayo dun sa The Chosen nun. Baka makibuloy tayo yun. Ha? Okay. Tayo po ay makikinig ngayon ng salita ng Diyos. Ang Bible po ay isang kapangyarihan sa bawat buhay po natin. At pag sinabi po power, ito po ay nakakagawa sa ating po mga buhay. Pwede pa dito yung iba para makakailang. Okay. Ayun. Yan, napupunuan na. So, tayo po ngayon ay makikinig. Kayo po ba ay meron dalang Bible? May dala po kayong pang notebook, ballpen. Sa ating pakikinig, maganda po tayo po ay nakakapaglista no, ng mga aralin po natin. Ito pong buwan na ito, ang pinaka-team po natin no, sa buwan po ng Mayo is Let God Form My Character. Kaya po, ang ating pong mga susunod na mga series na topic po every Sunday, it's all about forming our character by God. Alam niyo po, ang totoong pagbabago ay hindi naman talaga nakakayanan o nahihirapan ng isang tao kapag gusto niyang magbago. There's something na humihila sa kanya pababa sapagkat ang kaaway ay aktibo rin para tayo po ay huwag magbago. Pero lagi po natin tatandaan, mas makapangyarihan ang kilos ng Panginoon. If you want to change, tutulungan tayo ng Panginoon at higit ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? So, sa ating pong mga topic na susunod ay nawa ito po ay makatulong sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lamang dito sa loob ng church. Kasi po, ang panahon po ngayon ay huwag natin kalilimutan yung sinabi ng Bible. Sa huling panahon, ang tao ay lalong magiging masama. Nasa prophecy po yan. Okay? We believe na tayo ay hindi dapat mabiktima ng panlilinlang ng diablo sa panahon ngayon. Kasi lagi natin binabanggit dito sa pag-aaral natin na ang deception ng kaaway ay hanggat maaari magawa talaga niya yung mission niya. Kasi alam po natin na
sa huling panahon, ang kaaway ay ibubulit yan ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. So yan, naghahanap yan ng company. Kaya hanggat maaari may makasama siya para hindi siya mag-solo doon sa itinakda ng Diyos sa kanya. Well, tayo po mga tao, hindi po dapat mapunta sa impyerno, kaya nga po ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo para mas maunawaan po natin na ang offer niya sa atin ay kaligtasan. Kaya itong mga panahon na ito, tayo po ay magbago kung kailangan magbago. Baka maging huli po ang lahat. Kaya kung kailangan lumapit sa Panginoon, manampalataya sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas, is the right time. Amen? Kasi tayo, napipintog na po yung mga huling panahon. Malapit na. Kaya po tayo, kung meron man dapat buhay na mas pinapahalagahan natin ngayon o prioridad natin, walang iba po kundi yung buhay natin kay Lord. Amen? Our personal relationship sa Panginoon. Kaya the more na we trust the Lord, the more we have faith in God, makikita mo yung mga pagbabago. Una, sa sarili mo, at pangalawa, sa mga mahal mo sa buhay. We want change, kaya lang po, ang kaaway, sumisingit po yan. Kaya napansin mo, gusto mo lang magbago, kaya lang, nahihirapan ka. Kasi merong diablo na i-overtake ka niyan para hadlangan ka. But, sabi ng Panginoon sa atin, even the gates of hell shall not prevail against us. Kaya kahit po ang kapangyarihan ng kaaway hindi mananagumpay, ang kapangyarihan lamang ng Diyos ang dapat magtagumpay. Amen? Palakpakan po natin ang Lord niya. What to do when you are upset? Ano po ang nagiging reaction natin, response, sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng inis? Upset means naiinis ka, nababalisa ka, hindi ka mapakali, nadidismaya. Ayan, pinakamagandang Tagalog po dyan. Kaya ano ang ginagawa mo kapag may mga taong nadidismaya ka? Ano ang ginagawa mo? How you will respond sa mga sitwasyon mo sa buhay na nakakadismaya? Amen? Madalas ang mga reaction po natin dyan, of course, malulungkot ka, iinit ang ulo mo, normal reaction ng isang normal na tao. Maiinis ka rin. Sometimes, kung ano yung ginawa niya sa yung nakakainis, kakantihan mo. That is the normal response ng lalo na mga taong wala namang pagkakilala sa Panginoon. But we, as a Christian, mas maganda po maintindihan natin ano ba ang dapat na umiral sa ating puso kapag may mga sitwasyon, may mga tao, may mga pangyayari sa buhay natin na parang kinaiinisan mo. At bayaan po natin na tayo po sa umagang ito ay magkaroon ng proper response. Kaya tanong po natin ngayon, ay sobrang affected ka ba sa mga kinaiinisan mo sa buhay? Tanong mo yung katabi mo, sobrang affected ka ba? Tayo muna po ay manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat alam po namin dito sa daigdig ay napakarami pong mga bagay na pwedeng magpalungkot sa amin, pwede pong magbigay ng upsetting situation and emotion. Pero Lord, tulungan niyo po kami na mas maintindihan po namin na meron kaming Panginoon na higit na nagbibigay po sa amin ng karunungan upang kami ay magkaroon ng tamang pagtugon sa mga bagay nito. Salamat po. Dalangin namin ang iyong salita ay maging kapangyarihan muli sa pamamagitan ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami, Lord, na mas maintindihan namin ang iyong salita bilang isang sangkapan mo sa buhay po namin para maging matatag po kami.
and let your name be glorified. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sino ba naman ang hindi maaapektuhan sa mga bagay na nakakainis? Diba? Wala naman sigurong tao. Kaya nga lang, ang issue natin dito, paano tayo tumutugon? Paano nagkakaroon ka ng tamang ugali para harapin ito? Kaya, it is a normal na tayo maging affected. It is normal na tayo po ay magkaroon ng mga emotion, na negative emotion sa mga bagay na parang hindi mo nagugustuhan talaga. So ngayong umaga, ito ang gusto ko pong ibahagi sa atin. Paano mo hinaharap ang mga bagay nito? Gusto ko po muna nating makita. Maaaring isa po dito, kinaiinisan mo. Hindi ko po kayo kilala natin. Halimbawa, ano yung mga normal na bagay na nakakainis sa buhay? Tandaan natin, marami yan. At iba-iba po tayo ng kinaiinisan. Huwag lamang ngayong umaga ng katabi mo, kainisan mo. Hindi po maganda yan. Okay? So, halimbawa, naiinis ka ba sa sistema ng politika sa Pilipinas? Sa government? Naiinis ka? O, paano ka nagre-response doon? Sinusumpa ko ang bansang Pilipinas. Ganun ba tayo? Okay, yun ang ibig natin sabihin. Naiinis ka ba? May nangiram sa'yo yung gamit, hindi nagsusuoli. Nakakainis minsan, di ba? Pinag-ipunan mo, isang hiram lang, wala na. Okay? Mga simpleng bagay. Bagay na minsan nararanasan mo sa pag-araw-araw. Yung iba, gusto magka-BM at GF na wala pa naman sa panahon. Kalimitan, naiinis dyan yung mga magulang. Hindi pa naman nakakita ng pera. Gusto na mag-shota. Meron ka bang asawang mabisyo, walang pangarap at tamad? Ay talaga naman po nakakasuya yan. Amen? At pag meron kang asawang alam mo, hindi po, meron po niyan, sino ba naman na hindi maaasa? Sino ba naman ang hindi maiinis? Mahirap na, maluho pa. Parang nakakainis. Diba? Wala na masyadong pera. Kung ano-ano pa mga binibili, napakaluho sa buhay. Nakakainis na bagay po yan. Gusto laging libre at ayaw mag-ambag sa mga gimmick. Mahirap kasama yan. Mabigat. Kaya pag gusto mo sumama sa gimmick, mag-aambag ka. Mag-contribute ka para hindi ka kainisan at hindi ka isama. Maghapon sa gadget at laging nagpupuyat, matulad. Nakakainis, lalo mga bata. Pangit tignan, nakakasuya. Laging pakabig sa lahat ng bagay, selfies, hindi pa tapos ang handaan, nagbabalot na siya, kuneta kagad. O tinuturuan namin kayo dito sa church, pag may handaan, hanggat may bisita, huwag magbabalot. Amen? Para hindi tayo kainisan. Okay? Maraming pagkakataon na sinasayang yung mahilig sa manyana habit. Sana ang ganda na opportunity. Sabi mo, tsaka ano? Hindi tayo sigurado dyan. No? Yun, nasayang tuloy. Yung pala, yun na yung opportunity binigay sa ni Lord para i-bless ka. Sayang, no? Nakakasuya din. Ano pa? Gimana? Next mo. Wala na. Ayan. Ako, alay ko, maingay at bunga ngayon ang asawa. Nakakasal naman talaga yan. Pangbubuli, ayan, kaya nagkakaaway. Meron po niyan. Ano pa? Wala nang ang pera, ayaw pang magsumika. O, di ba maghirap kasama ng ganyan? Nakakasal nga naman. Okay? Ano pa? Wala na? Ginawa mo na ang lahat, pero kulang pa rin sa kanya. Okay? Nakakadismaya nga naman, di ba? Akala, best na yung ginawa mo, pero sa kanya parang wala pa rin. Ano pa? Paulit-ulit na mga problema sa buhay. Parang hindi ka na tila makaalis sa ganyang problema. Paulit-ulit na lang. Sino ba naman ang hindi maiinis yan? Parang somehow walang ginagawang paraan para ma-overcome yung ganong kalagayan sa buhay. Normal lamang na mainis tayo, di ba?
Kaya nga, ngayon po, ang tanong, paano mo haharapin ang mga nakakainis sa buhay? Ready na po ba tayo? Meron po akong 5 bagay na ibabahagi po sa atin. Unang-una po, mga kapatid, para maharap mo ang mga bagay na nakakainis sa buhay, number 1, turuan mo ang sarili mo na maging peaceful. Amen? Sino po dito gusto niya ang buhay niya peaceful? Amen? Yung bang kahit wala na mag-aarong pera, masaya ang buhay, masaya ang pamilya, puno ng kapayapaan. Being peaceful is God's will to your life. Na kahit ano ang mga sitwasyon natin, He wants you to be peaceful. Puno ng kapayapaan. Kaya iyan, ang word na ginamit ko po dyan, turuan. Inuutusan mo ang sarili mo. Nung sinabi ng awit, o kaluluwa ko, sumamba ka sa Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. Tinuturuan natin mismo ang sarili natin na piliin na maging peaceful ka. May mga sitwasyon sa buhay na minsan ang gulo ng magkakapatid nag-aaway dahil sa lupa. Anong pipiliin mo? Maging peaceful ka o mag-away-away kayo magkapatid? Hayaan mo na lang sa kanila yan kung kailangan. Ang mahalaga, maraming ang may pera, maraming ang may lupa, hindi naman peaceful ang buhay. So ang peaceful, walang katumbas na halaga. Amen? Sabi po ng isang manunulat, kung gusto mo daw maging peaceful sa buhay, makatutulong ang mga bagay na ito. Una, mindfulness tips to help you find inner peace. Meditate. Baka minsan, nagkukulang na tayo sa meditation. Yung bang minsan, tahimik ka lang, then, nag-iisip-isip ka ng mga bagay tungkol sa Panginoon at tungkol sa iyong sarili. Makatutulong din sa iyo na live in the present. Huwag mo na lalahanin muna kaya ang bukas. Sabi ng Lord, hayaan mo ang bukas ang maglaalala sa kanyang sa pang-araw. Live your life in the present. Kung minsan, ang isa sa nagpapa-stress po sa buhay natin, isip ka ng isip sa iyong kinabukasan. Totoo? Niisip mo pag-aaral ng mga anak mo, no? Niisip mo yung asawa mo, kaya mangyayari sa pamilya namin. Pag ganito, yun ang nagpapa-stress. Ang dami mga bagay, minsan, hindi pa nangyayari, namumroblema ka na. Kaya ang sabi ng Panginoon, be peaceful. Amen? Cultivate a positive mindset. Lagi ka kasi negatibo, kaya naiinis ka. Tama po ba? Bakit hindi kaya natin baliktarin mula kayo na sanayin mo ang sarili mo na maging positibo? Develop love for yourself. Minsan, ang laging naiinis sa buhay, wala nang pagmamahal sa kanyang sarili. Hindi na naawa. Hindi mo napansin, kawawa na yung sarili mo. Laging ikaw, parang ang pakiramdam mo, laging sa'yo, buhat mo ang buong daigdig. Lahat ng problema ata, ikaw ang bumubuhat. Ba't hindi mo kayang bigyan ng pansin ang sarili mo, mahalin ang iyong sarili? No, minsan, ikaw ay gumawa ka ng isang bagay na ikaw at ang Panginoon lamang. Amen? Practice self-care. Ang mga taong inis na inis, minsan wala na pong pag-aruga sa kanyang sarili. Alam mo yung laging stress, tingnan mo pumapangit. Buti na lang, ganda ng katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Guwapo, di ba? Wala stress yan eh. Amen? Okay, kaya kahit may problema ka, mag-ayos ka, di ba? Paayos ka ng buhok. Yung iba talagang hindi na nagsusuklay para maipakita ang aburido siya sa buhay. Di ba? Pumompa ka. You go to church, na akala mo wala ka problema. Pero totoo, meron. Pero hindi halata because marunong kang magdala sa iyong sarili. Amen? Visualize a peaceful place. Baka hindi ka nasanay na mag-isip na napakaganda ng paligid mo. No, kahit ang asawa mo maingay, napaka-peaceful ng aking asawa. I-visualize mo
No, parang ini-imagine mo na pamilya ko ang saya-saya, nagmamahalan, pag may problema, nagtutulungan. Okay? Learn to pray effectively. Minsan, iba ang kabog ng dibdib kapag marami kang kinaiinisan. Totoo? Parang nababago na yung hininga mo. Dati, ang luwag ng hininga mo, pag ikaw laging inis, sumisikip na dibdib mo. No? Kaya po, pag kayo may mga kinaiinisan, hihinga kayo na malalim. Inhale, exhale. Laruan mo ang pina. Magpigil ka, okay? Tinuturuan natin ang sarili natin. Sometimes, you need to access nature. Punta ka sa ibang lugar. Punta ka sa bundok, sa tuktok ng makiling. Kasama mo ang mga unggoy doon sa tuktok. Napakatahimik. Wala yung asawa mo, wala mga anak mo, na mga bagay na kinaiinisan mo, mga tao kinakasala mo, parang ikaw lamang naiinsan ka. Okay? Bakit kailangan po natin gawin yan? Maging peaceful. Alam niyo kung bakit? Una po, mga kapatid, pag ikaw peaceful, natutulungan mo ang sarili mo na maibsan ang mga pasak at galit mo. Ang mga taong laging naiinis, of course, laging galit po yan. Magpakalakas ikaw, makakatulong yan. No, ito ay magpapalakas sa iyo. When you are peaceful, there is an inner strength na nasa sa iyo kahit ang mga nasa paligid mo parang upset ka na. Pangatlo, mas makakapag-isip ka ng maalwan. Okay? Lagi nating tatandaan to. Ang taong laging naiinis, hindi nakakapag-isip ng tama po yan. Be peaceful, tsaka ka mag-isip. Kasi baka ang maisip mo, lalong ikasila at ikainis ng sarili mo. Amen? Ang tao pong laging naiinis, lagi pong malungkot at sumasama ang loob. Pag ikaw po ay nakakapag-isip ng tama, di ba parang wala pong barado? Kaya ang iyong emotion, nababalansin mo rin po. Minsan po, meron pong sinabi, at dati pa ang mga psychology, sabi po nila, ito po sinabi nila, if you don't control, if you don't control your emotion, it will be manipulated against you. Okay? You got to train your mind to be stronger than your feelings, or else you'll lose every single time. Alam po sinasabi ng mga psychologists, dapat mas malakas ang isip kaysa sa emotion. Amen? Sintas po dito yung mga iyakin. Konting bagay lang, iyak na. Mahina po yun ang emotion Bago ka mag-emote, kapatid, palakasin mo muna yung isip mo, bakit kaya ganito ang sitwasyon? No? Iyan po yung mga tao na, alam niyo po, ang totoo, sabi ng mga doktor ngayon, wala naman itong sakit pero bakit lumalabas, may sakit. Ang sabi po ng maraming mga doktor, ang isa sa pumapatay talaga ngayon sa tao, alam niyo kung ano, stress talaga, kakaisip. No? Sometimes, siguro napansin din natin sa sarili natin, ba't hindi hanggang ngayon, hindi mawala yung sama ng loob ko. Ibig sabihin, your emotion is stronger than your mind. Yung kaligtad lang yon. Pag ikaw ay mas naiintindihan mo ang sitwasyon, lagi ka nag-iisip, no? Yung hindi ka nasasaktan, hindi sumasama ang loob mo, ibig sabihin yung magaling ka, matalino ka. Kasi sabi dito, pag hindi mo daw nagawa ito, you will lose every single time. Maraming nasasayang sa buhay mo. Kaya be strong. Ano dapat ang mas malakas? Emosyon o ang isip? Dapat isip. Amen? Pastor, ibig sabihin nun, hindi na ako malulungkot. Of course, malulungkot ka. Pastor, ibig sabihin nun, hindi na ako iiyak. Of course, iiyak ka. Kasi nakalulungkot ang sitwasyon. Pero at the end of the day, dapat ito mas malakas. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mas malakas ang isip. Amen. Kaya sabi ni Lord, John chapter 14, verse 27,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Yun naman pala eh. Lord, ikaw ang nagbibigay pala ng kapayapaan sa amin. Huwag mo nang tanggihan si Lord. Amen? When God say na ito ay binibigay sa atin, edi kuhanin mo. Binibigay pala ng Lord eh. Kaya the most peaceful people on earth, hindi naman yung may mga pera eh. Hindi naman yung mga maraming mga pera sa bangko. Hindi naman yung mga taong maraming property. The most peaceful person on earth, walang iba, yung mga taong may relationship kay Jesus. Amen? That is the most peaceful. Kaya kung wala ka kay Jesus, medyo delikado. No? Kaya nga tayo po nagpa-practice na yung relationship natin kay God, mas lalo po natin pinauunlad. The more na may problema ka, the more na hingin mo yung peace sa ating Panginoon. The more na may problem tayo sa ating relationship, sa ating pamilya, the more na hingin mo sa Panginoon yung kapayapaan. So, ang tanong ngayong umaga, meron ka ba ngayon nararanasan na alam mo kailangan mo ng peace? You ask Jesus, Lord, gusto kong hingin yung binibigay mo. Gusto kong tanggapin yung binibigay mo sa aking kapayapaan. And let the peace of God rule in our hearts. Alam niyo, pag peaceful ka, nalilesen yung mga inis mo sa sarili mo, sa buhay mo. No, yung nakakaburito ka, nababawasan. Hindi naman totally mawawala. Kasi sa paligid natin, talagang maraming nakakainis. So, be peaceful, kapatid. That is the first response kapag naiinis ka, kapag naaburito ka sa buhay. So, turuan mo sarili mo, Lord, help me to be peaceful. And I ask your peacefulness sa buhay ko. Amen? The second response is this. Bago ka mainis, maglaan ka ng panahon upang manalangin. Pag naiinis ka, alam mo kapatid, sabi ng iba, Pastor, ang hirap mag-pray kapag galit na galit ka. Naranasan mo ba yun? Ikaw ba hirap mag-pray pag galit na galit ka? Ha? Yung prayer mo tuloy, nagiging kasumpa-sumpa doon sa kinagagalitan mo. No? Alam mo kapatid, we as a Christian, walang dapat tao, sitwasyon ang humadlang sa'yo sa pananalangin. Wala. In goodness or bad day, okay, wala dapat humadlang. Okay? Good people, bad people, hindi dapat sila makahadlang. At walang dapat makahadlang because you are prayerful. Kahit may problema ka, you will go to church. Prayerful ka kasi eh. Amen? Kaya pag ikaw ay may mga taong naisip mo ngayon, na laging doon ka naiinis, sitwasyon sa buhay, sa ibang tao, begin to pray. Talk to God. Sa Diyos ka magsumbong. Sa Diyos ka maghimutok through prayer. Sa Diyos ka umiyak. Sa Diyos mo ipakita ang laman ng damdamin mo at sabihin mo sa Kanya, through this prayer, Lord, sobrang sama na ng loob ko sa aking kasamaan sa trabaho. Lord, parang ayoko na makisama sa aking asawa. Pero Lord, I pray, bigyan niyo ako ng kapayapaan. Amen? Amen? Kaya ang panalangin ay isang makapangyarihan niya sa atin. Tingnan niyo po ito. Sa quotation. When we pray, God releases His grace and power into their lives. Sa halip na mainis ka, ipanalangin mo na lang sila. Kasi habang pinapanalangin mo sila, kapatid, dumadapo doon ang grasya at kapangyarihan ng Panginoon. Nababago tuloy. Kasi you pray. Amen? Meron ka bang kinaiinisan ngayon na dapat ipanalangin mo siya? Sitwasyon na parang paulit-ulit na lang, parang walang pagbabago. Pinapanalangin mo po ba yun? May tao kang parang anino pa lang, ayaw mo na makita, pinapanalangin mo ba siya? Amen? Sa halip na ikaw ay ma-stress sa kanya, then pray to them. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo,
ipanalangin mo na lang siya. Malalangin mo lang siya. Amen. Okay, kasama ng panalangin natin ang tamang damdamin. Kasi minsan, kaya mo lang sinasabi yan si Lord, kay Lord kasi masama loob mo eh. Okay? Dapat ang prayer natin must be an intimate. Dapat talaga, Lord, masama ang loob ko, but tulungan mo po ako. Amen? Na ayoko ng ganitong nararamdaman. James 5:13, ito ang sabi niya sa atin, may tiisin ba ang sino man sa inyo? O, taas ang kamay na may mga problema, tiisin, mga kinaiinisan, o taas ang kamay. O, di ba? Lahat tayo meron po niyan. Ang tanong, sabi dito, kung may tiisin kang ganyan, manalangin ka. Amen? Panalangin mo sa Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoong Yesus, panalangin na mga umuusik sa inyo, mahalin ang kaaway. Oo, ang hirap, grabe. Pero sabi ni Lord yun eh, makakaya mo yun. So, kung may tiisin, kayo, ako, manalangin. Huwag mo iiwalay ang kapangyarihan ng panalangin sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Kasi may kapangyarihan at grasya ng Panginoon sa mga taong pinapanalangin natin at mga sitwasyon. Pangatlong tugon na dapat nating matutunan. Ito po yung pangatlo. Pag may mga na-upset ka na sa buhay, magsabi ka sa mga tamang tao upang matulungan ka. Ang hirap kasi dalhin ang bigat ng problema mo kapag hindi mo nasasabi sa iba. Kaya you seek a person na makakatulong talaga sa iyo. Yun tama. Ginamit natin dyan yung salitang tamang tao. Minsan kasi akala mo makakatulong sa iyo, maling tao pala. Diba, pag ikaw ay nagsabi sa kanya, mga kapatid, minsan sa halip na ma-uplift ka, tinadong ka pa, ginagatungan ka pa, pag nagkwento ka, alam mo, naiinis ako doon sa tao, ay, yung tao yan, sobrang sama talaga. Talagang dapat magalit ka, mga mali eh. Dapat ina-uplift ka, tinutuwid ka, kinukulit ka, pinapayuhan ka, yun ang mga tamang tao, nilalapit ka sa Panginoon pag may nasabi ka mga problema para sa Kanya. Sa pamilya, ako, I can consider mga kapatid na ang pinaka dapat gawin mong partner, makinig, lalo yung may asawa, ang gagawin mong pinaka the best right person, dapat na meron ka kung ikaw may asawa, alam nyo kung sino, yung asawa mo mismo. Eh, pastor, ba't gano'n? Eh, ang asawa ko ganito. Kaya nga ipanalangin ko siya. Amen? Sino may ganyang asawa? In good times and bad times, yan ang kapartner mo. Yan ang tamang tao sa buhay mo. Amen? Sometimes, pag ikaw kabataan, mga kabataan, minsan hindi lahat ng tropa mo tamang tao sa'yo. Okay? Hindi lahat yung mga classmate mo tamang tao sa'yo. Hindi lahat. The best person na pwede maging tamang tao sa'yo, alam niyo kung sino? Yung magulang mo. Yun dapat. Amen? Magulang mo dapat. Kaya pastor, ang magulang ko po sugaron, araw-araw tumataya sa loto, no? Binubugbog ako. Paano yun ang magiging tamang tao sa akin? Again, ang sagot ko sa inyo, maging peaceful kayo dyan, at ipanalangin mo ang iyong magulang. Amen? Kasi yun yung tamang tao para sa inyo. Sa church, siyempre, mga tamang tao, yung mga leaders. Hindi, pastor, yung mga leaders, napaka-chismosa eh. Bakit gano'n? Hindi, umanap ka ng iba. Amen? Sa church, we can consider, pwede kami maging tamang tao sa inyo. Or kung hindi kami tamang tao para sa inyo, di hanap kayo ng ibang magpapayo sa inyo. Na godly din naman at tamang tao din naman. Amen? Kaya po tayo, sa buhay, mahirap ang nag-iisa. Mahirap ang nag-iisa. Kaya yung walang asawa dito, mag-asawa na kayo. Utang na loob. Okay? Yung mga nasa tamang panahon na.
Tamang edad. Okay? Tapos, yung mga balo, meron pang balo dito. Gusto nyo mag-asawa din kayo para may kapartner din kayo. Pwede din naman. Yung nanay ko, 78 na yan eh. Minsan, merong parang gusto manligaw na nagtitinda ng doon sa bahay, pumupunta eh. Ay, okay na, nabili na, bayad na, okay na po. parang gusto manligaw. Pero kung gusto naman, pwede din naman. Bakit pa naman yung isang pastor natin, senior na, nag-asawa pa rin. Okay? Merong 70 na, nag-asawa pa rin. Iba ang may kasama, iba ang may kapartner. Sa panahon ng mga kagipitan, sa panahon ng mga problema, may tao tumutulong sa iyo. Ito po yung sabi ng verse po natin dyan. Ecclesiastes chapter 4 verse 9 and 10. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, pansinin niyo yan, maiitayo siya ng kanyang kasama. Yun ang purpose nun. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Pinakikita lang ng mga verse na ito, iba ang may katuwang, iba ang may mga tamang tao sa buhay natin. Sa panahon ng mga problema, eto tanong ko sa inyo, may tumutulong ba sa inyo? Amen? May mga tumutulong ba sa inyo? Amen. Pag may mga kinaiinisan kayo, may nagsasabi ba sa inyo, may nag-a-advise. Then seek a right person sa buhay po natin. Kasi, pinaalalahanan tayo ng verse na ito, kawawa yung nag-iisa. Kapag siya ay bumagsak sa buhay, walang tutulong. Kaya mula ngayon, kung alam mo parang walang tumutulong sa'yo, humingi ka, Lord, bigyan niyo po ako ng mga taong tutulong sa akin. Baon na po ako sa utang. Lord, tulungan niyo po ako may magbigay po sa akin. Wala naman yung posible. Tulungan niyo po ako na may mga tao kayong gamitin para sa akin. Lord, parang ayoko na sa aking asawa. Pero tulungan niyo po ako. Sana may mag-advise sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Amen? May mga sitwasyon sa buhay natin na parang hindi na natin alam kung ano ang gagawin natin. Go for a right person. Go to a right person, kapatid. Tingnan mo yung katabi mo. Titigan mo siya. Pwede ba maging right person yan sa'yo? Pwede ba maging tamang tao yan sa'yo? Dito sa church, maraming ganyan. O hindi mo lang, minsan kasi tinitignan mo lang kasi sa itsura eh. Pero mga tamang tao, wala naman sa itsura yan, nandito yan. Amen? Hanapin mo ngayon dito. Sino kaya pwede kong mahinga ng advice dito? Hindi lang si pastor. Marami yan dito. Alam niyo po ba, kahit kami pastor, halimbawa, problema kami sa negosyo, may ilan sa inyo, nilalapitan po namin at hinihingan po namin ng advice. Yun ang totoo. Pastor na po kami ha. We need an advisor. We need a partner. Marami po sa inyo mga negosyante. So, ang problem po namin, kinaiinisan namin, na-upset kami tungkol sa negosyo. So therefore, lumapit kami sa magagaling mag-business. Alam niyo, mga payo nila, tama. Nagtagumpay kami sa business. That is the right person. Hindi man sila pastor, pero ginagamit sila ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Sa church, maraming ginagamit ang Panginoon ng mga kapatid. Yung iba lang kasi nasusupladuhan eh. No? Nasusupladahan. Pero totoo nyo, kahit ganito po ang bawat isa sa atin, tayo-tayo din ang magtutulungan dito. Amen? Kamay mo yung katabi mo, sabihin mo, partner. Okay? Not partner in crimes, but partner to be peaceful. Amen? Kaya tulungan po tayo ng Panginoon yan. Pang-apat na response, anong gagawin ko sa mga nakakainis sa buhay? Matutong magpatawad. Hindi mo kailangang mabuhay nang walang pagpapatawad. Grudges, bitterness, mga kasangkapan ng kaawayan para sabihin mo, ayaw kong patawarin ang isang tao. Number one, kailangan mo munang patawarin ang sarili mo. May mga tao kahit mga Christian na hindi nila natutunan na patawarin ang kanilang mga sarili. Lagi silang bumabalik doon sa mga dati nilang buhay. Akala nila hindi sila nabago.
All you have to do is forgive yourself and forgive other people. Sino ngayon sa umagang ito ang mga taong parang tumatatak sa isip natin, parang ayaw natin patawarin? Kasi sobrang inis mo dun eh. No? Meron ba? Meron ba ako ngayong umaga na dapat kong ilapit sa Panginoon at ihingi ng tawad? Sabi ni Jesus, so ang hindi daw nagpapatawad, ay matindi po yun. Kasi kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kaya? We need to forgive. Alam niyo, pag ikaw nagpatawad, hindi mo naman tinutulungan yung ibang tao. Yan ang tutulong po sa amin ni Bishop. Once you forgive, alam niyo kung sino tinutulungan mo para maging malayo? Yung sarili mo. Pansinin mo, pag laging galit ka, kasamaan loob, pinaparusahan mo din, hindi naman yung tao yun eh, yung sarili mo. Amen? Kaya matutunan mo sa buhay natin, tayong lahat, that we really need to forgive. Yung isang scientist na kilala natin, si Albert Einstein, minsan sinabi niya, weak people revenge. Ano kaya sa tatlo? Sino ka kaya sa tatlo niya? Strong people forgive. Intelligent people ignore. Ito na sinabi niya, no? Yung mga weak people niya, yan yung mga alam ng nando ang buhay. Yung ano, ang tawag doon, hindi pwedeng hindi mag-iiganti. Pinulong mo na sa chance. Dapat ka ng kalusin. Di ka nasisikatan ng mama ko. Diba? Ganyan ang mga gustong buhay ng iba eh. Makagante. Gusto nila, hindi pa, ayoko magrabyado. Kailangan gumanti tayo. That person is a weak. Weak people yung ganun. Hindi mo sa katabi mo, hindi ka dapat ganun. Alam mo kung bakit? Kung gigil ka magiganti, sabi ni Lord sa atin, sa Diyos, akin ang pag-iganti. Kaya kung mayroong gaganti sa kanila, alam nyo kung sino? Si Lord. Someday makikita mo, maiintindihan mo kung ano ang gagawin nila. Strong people forgive. Ay, eto pala yung mga magagaling na tao. Malalakas. Yung mga tao nagpapatawad. Amen? Matalinong tao. Alam niyo sa Tagalog kung ignore? Ha? Intelligent people ignore. Ito, dapat matutunan po natin ito sa buhay natin. Minsan, matutunan mo magpalampas. Magpalampas. Nagdadrive ka, bigla kami ora. Ahabulin mo pa, palampasin mo na lang. Madalas ako kasama ni Bishop Larry. Alam mo naman mag-drive yan, parang laging emergency. Madalas yan, nadidinig ko. Dinig ko, nasa kami nasasakyan. Minumura ang Bishop eh. Pero si Bishop, relax lang, diretso lang. Alam niyo magpalampas eh. That person is intelligent. Amen? Naaway ka ng asawa mo, walang kakwenta-kwentang bagay. Palampasin mo na lang. Magsasalubong pa kayo eh. Baka sabihin mo na tuloy sa asawa mo, narindi ka, nainis ka, hindi ka nasisikatan ng ato. Gusto mo na pamatay yung asawa mo eh. Magpalampas because you are intelligent. Amen? Kaya dapat matutunan natin yan. Pag hindi natin matutunan yan, marami tayong magiging enemy sa buhay. Amen? Ganyan talaga ang buhay. Maraming mangiinis sa'yo. Kaya ito, alalahanin mo si Albert Einstein. Paborito kong buhok niyan eh, no? Intelligent people ignore. Matigod, tama. Ano mo kung dapat, kung meron man taong dapat makagawa yan, tayo talaga, mga Christian. Okay? So, maging malakas ka kasi ikaw ay magpapatawad ng ibang tao. Amen? Paghuli na response, kapag parang wala ka ng kapayapaan, di mo na makuha mag-pray, parang pigil na pigil ang sarili mo na magpatawad sa ibang mga tao, naku, lalagpa ka. Alam mo mga kapatid, madadowncast ka kapag hindi mo nagawa yung tatlong yun. Kasi yan ang katuwaan ng enemy po natin, yung ibuwal ka, bumagsak ka sa buhay, lalo na tayong mga Christian. Naparito kasi siya para nakawat tayo, patayin tayo, sirain ang buhay natin.
Pero pag dumating ng mga ganyang pagkakataon, halimbawa ngayong umaga, parang nawawalan ka na ng pag-asa sa sobrang inis mo na sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Ito yung time na kailangan humingi ka na ng panglima. Hayaan mong alalayan ka ng Panginoon. Amen? Kung hindi mo na alam, hindi mo na kaya, alalahanin mong ang Panginoon, handa kang alalayan. Amen? Kaya sabi po ng verse ng Awit 37:24, kahit mabuwal siya ay babangon, pagkat ang alalay niya ay ang Panginoon. Proverbs 24:16, for though a righteous man falls 7 times, can you imagine? 7 times, he rises again. Dapat ganun tayo. Kaya mo yan. Yung mga bagay na na-experience mo ngayon, minsan parang hindi mo nakakayanin, kakainis, no? Na-upset ka sa mga bagay na nangyayari sa'yo. Ikaw ba'y na-upset din sa mga tao na kapaligid sa'yo? Gawin mo limang ito, kapatid. At kung ikaw parang, ikaw na mismo, parang hindi mo nakakayanin, gawin mo yung panlima. Lord, tulungan niyo na po ako. Alalayan niyo po ako. Hinihingi ko po ang iyong gabay. Kaya kahit tayo, pakiramdam mo, failure ka na, for different upsets ng buhay mo, alam niyo, maniwala po kayo, may pag-asa ka sa Panginoon. Makakayanan mo. Kaya sa umaga po ito, sa ating pananalangin sa Panginoon, hindi tayo ng tulog kay God. At huwag mo na pilitin kasi minsan magbago yung isang tao. Kaya nga dapat pinapadalangin mo siya. Hayaan natin ang Panginoon na magbago sa kanya. Kasi pag pinilit natin, babalikan ka naman ng Lord, o ikaw ba, nagbago na. Amen? Sometimes, sa mga bagay na pinoproblema mo sa ibang mga tao, ang totoo doon, minsan tayo ang problema. Hindi ka marunong magpigil sa sarili, ayaw mo maging peaceful, hindi ka na nagpipray, ayaw mo mag-forgive, ayaw mo lumapit sa Panginoon, malaki talaga ang magiging problem. Pero sa pagkakataong ito, sama-sama po natin itiwala sa Panginoon ang mga bagay na kinaiinisan natin. Amen? So isipin mo ngayon, mainis ka ngayon. Sige, naalala ko bigla si naiinis ka. Yung sitwasyon mo, ito na naman, pag-uwi ko, galing church, may problema na naman sa bahay, sa pamilya, maiinis ka talaga. But let the Holy Spirit control our lives. Kasi nga po, ang hirap kung magbago, ang hirap kung magbago, kung ako lang. Kung tayo lang. Decision lang naman tayo, pero ang awa, sa Diyos nagmumula yun eh. Amen? Kaya natin kahabagan tayo ng Panginoon. At tulungan din ng Panginoon yung mga taong nagbibigay sa iyo ng stress, nagbibigay sa iyo ng pressure sa buhay. Mga sitwasyon na na-upset ka, begin to be peaceful. Walang iba pong magandang buhay na maging payapa ang buhay natin. Even though wala tayong masyado mga material na bagay, or hindi okay ang sitwasyon natin, but Jesus wants you to be peaceful. Pray to Him. Turuan mo ang sarili mo na manalangin din. Siguro kaya marami kang painful experiences ngayon, baka nalilimutan mo nang mag-pray. Kaya minsan, hindi mo na kaya kontrolin ang sarili mo, nawawala na yung prayer mo. Balik ka sa prayer life. Amen? Balik ka sa devotion mo sa Panginoon. And, ngayong umaga, patawagin na natin yung mga taong nagkasala sa atin. Learn to forgive. Okay? Kung meron man kayo dito sa church, tampu-tampuhan, patawagin mo yun. Learn to forgive. Hindi ka pwedeng mabuhay na walang kapatawaran sa kapwa natin. Magiging masamang tao tayo. Sabi ni Albert Einstein, strong people forgive. Pakita mo sa Diyos na matalino ka. You are intelligent. At higit sa lahat, ask the Lord to help. Lord, alalayan niyo po ako. Gusto ko na atang bumigay. Gusto ko na atang sumuko. Help me, God.
Nung si Peter, malulunod na, tsaka niya tinawag si God eh. Noong una, confidence siya eh. Makakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Nakaya niya sa umpisa, pero natakot siya. Na-stress. Okay, dahil sa lakas ng alon, natakot. Alam niyo, yung takot, iyan po ang dapat pawiin natin sa buhay po natin. Bayan po natin ang pagmamahal at kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Siyang bilan sa atin. Hindi ba tayo lahat ay kumikinig? Ini-imagine ko ba, kapatid, kung gaano kaganda ang buhay na maging mismo? Tinitignan mo ba ang future mo na hindi wasak na buhay? Kundi isang masaya at maligayang buhay na binigay ng Panginoon sa iyo. Nadidiscourage ka ba kayo umaga? At hindi mo itiwala ito sa Panginoon? Bayaan mo ang Diyos na nagmahal sa atin. Siyang pumilos, nagbigay ng kapangyarihan para ayusin ang mga gusot sa buhay ko natin. All you have to do is to trust Him. Huwag ka na magmataas. Ibaba mo ang sarili mo sa Panginoon. Huwag mo nang hanapin ang mga bagay na gusto mong mangyari. Kundi hanapin mo kung ano ang gusto mangyari ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ng ibang mga mahal mo sa buhay. Yes, Lord. Kapag ikaw nakapikit ngayon, kapatid, pwede ba tumayo tayo? Paglapit mo ngayon sa Panginoon ay tanda na buong pusong pagtitiwala mo ngayon sa Kanya. Sinusuko po namin sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na nagpapahina sa aming buhay. Sinusuko namin sa iyo, sa oras na ito, ang mga bagay na nagdi-disconnect sa aming puso, sa aming isip, at pinapalitan po namin ito ng kalakasan na nagmumula po sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Sa bawat sandali, Panginoon Jesus, di nagbabago mula noon at ngayon. Dapat kasama ako mo, pag-ibig mo, lagi ang sandigan ko. Pwede bang gawin mo kayo sandigan ng Panginoon sa pamamagitan ng buong pagtitiwala mo sa Kanya? Nahihirapan ka, kapatid. Kaya mo pagangin ng Panginoon ng mga dalangin mo. Nahihirapan ka, kaya mo ang Panginoon magbigay sa iyo ng kapanatagan at kapayapaan. Naguguluhan ka, kaya mo ang katiwasayan na nagmumula sa ating Panginoon maganap sa iyong buhay. Salamat po sa Holy Spirit. Sige po, habang inaawit mo itong awit na ito, ito ang panalangin mo sa Diyos, na ang Diyos ay maging kalakasan mo ngayon. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa iyo'y nananalig. Nakaka-Jesus sa buhay ko. Jesus, ikaw. Yes. Kaya po natin paliwanagin ng Panginoon ang matutuloy na bahagi sa ating buhay. Yes, we invite the light. We invite the light in our lives, God.
ngayong po umaga, kapatid, kung sa sitwasyon mo ngayon, parang hirap na hirap ka. Gusto ko po kayong panalangin. Sa oras na ito, dami mo mga dinadala sa iyong buhay. Mayang maranasan ang analig sa iyo ng Panginoon. Nanyayakin na kapatid, itas mo ang iyong kanang kamay. We invite God's peace in our lives. Nagyayaan mo ngayon at ang tinig ng kapayapaan na binibigay sa iyo ng Panginoon. We want peace in our lives, Lord. Ayaw na namin ng magulong buhay. Mula ngayon, tinatanggap po namin ang kapayapaan ng aming Panginoong Yesus. Magsisimula po kami magtiwala sa iyo. Magsisimula kami manalangin sa iyo, Panginoon. Sinisimula po namin ngayong umaga ang magpatawad. Pinapatawad po namin ang mga pagkakamali ng aming sarili. Hingin kami sa iyo ng pagpapatawad. Pinapatawad na rin po namin ang mga tao nakasakit ng aming mga damdamin, nagkasala sa subugan ng aming mga damdamin. We release forgiveness in this church, God. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord. Salamat sa iyong kapatawaran. Pinapatawad na po namin sila, Panginoon. Magsimula ang pagpapala sa bawat isang puso. Yes, Lord. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinulong ang iyong pag-ibig. Sigaw po natin ang awit ito sa Panginoon. Tulungan niyo po kami manatili sa iyong presensya. Tulungan niyo po kami manatili sa iyong biyaya. Natuloy po kami maniwala, manalig. All things are possible to you for those who believe. Lord, ang mana nangyayari sa amin, tulungan niyo lagi kami tumugon ng tama. Ayon po sa iyong kalooban. All things work together for me, for those who love. Kahit ano mga sitwasyon po namin sa buhay, Panginoon, ikaw ang nakakaalam kung ano ang kabubuhay para po sa amin. We put our trust in you, God, with all our heart, with all our soul, with all our mind. Salamat po sa iyo na marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po, Lord. God be the glory. Tayo po ngayon makakaupo na. Tatanggap po tayo ng Santa Cena po kayo.
tinatawagan po natin yung mga kapatid po natin na